Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Eto guys, tulungan ninyo akong ipabatid ito sa maraming Pilipino doon po sa mga hindi makaintindi, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na bayaran. Okay? So pansin ninyo, itong si Senator Ping Lacson, ang kanyang direksyon ay sirain, wasakin ang kredibilidad ni Sergeant Orly Gutesa. Okay? Sirain ang kredibilidad at magmukhang sinungaling si Orly Gutesa. Pero sa anong pamamaraan? Okay? Sa anong pamamaraan niya sinasabi itong bagay na ito? Ito po ay sa pamamagitan lamang ng notary public, no? Yung lawyer na pumirma doon sa kanyang complaint affidavit. Pero never nating narinig kay Ping Lacson na mali yung nakasulat doon sa affidavit ni Gutesa. Never niyang sinabi na sinungaling si Orly Gutesa. Never niyang sinabi na si Orly Gutesa ay nagsisinungaling. Ang laging sinasabi ni Ping Lacson is falsipikado yung notary public. Okay? Yung notary public kasi nga hindi in-acknowledge ng abogado yung affidavit. So, ibig sabihin, kung ako yung abogado, sasabihin ko na hindi ako yung nag-notarize dyan sa complaint affidavit ni Orly Gutesa. Ano po ang ibig sabihin nito? No, ano po ang ibig sabihin nito pag ganito? So, deep inside, naniniwala si Ping Lacson na totoo ang mga sinasabi ni Orly Gutesa na hindi ito nagsisinungaling. Kaya kung ito po yung sasabihin at ito po yung ipanlalaban o gagawin ni Ping Lacson, mahahanapan na siya ng butas sa kanyang mga pagtatanggol kay Martin Romualdez. Alam naman natin na isa sa mga dahilan kung bakit sinisira ni Ping Lacson ang kredibilidad ni Orly Gutesa, it's because si Orly Gutesa lamang ang katangi-tanging witness na nagbanggit sa partisipasyon ni House Speaker Martin Romualdez bilang kasabwat kasama sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. And totoo, para sa akin din, totoo po ang sinasabing ito. Bakit? Kasi hindi po makakakilos ang mga nasa DPWH kung walang backer. Hindi po makakakilos si Saldico kung walang backer. At hindi po makakakilos si Martin Romualdez kung walang protection. Diba? It's very obvious. Ngayon, since si Martin Romualdez ay pinoproteksyonan ng maraming politikong bayaran, imagine, magkano yung nawala sa kaban ng bayan? 2023. It's 300 billion pesos. 2024, it's 500 billion pesos. And 2025, it's 400 billion pesos. Kung babayaran mo ng 150 million pesos ang bawat isang kongresista, bawat isang politiko, bawat isang senador para pangalagaan, ipagtanggol ang iyong pangalan, malaking halaga po yung 150 million. Gagawin at gagawin ng kanyang mga protektor ang lahat para lamang hindi mabanggit at hindi siya madamay sa gulong ito. That's very obvious. Kasama na po dyan ang pagtatakip ni Remulla at iba pang mga cabinet officials and secretaries ng Pangulo. So eto na nga mga kaibigan. Ang estratehiya ni Ping Lacson para hindi halata na wala siyang direksyon, para hindi halata na naninira na lamang siya, para hindi halata na pinagtatakpan na lamang niya si Martin Romualdez, ay wasakin ang kredibilidad
ni Orly Gutesa sa pamamagitan ng pagsilip sa notary public ni Gutesa. Okay? Yung notary public po, doon siya nakafocus. Kasi nga, sinabi na po ng abogado, hindi ako ang nag-notarize dyan. So, sa mga bobo na hindi nakakaalam, maniniwala. Sasabihin nila, peke pala si Gutesa eh. Doon sa mga bobo na hindi na makaintindi ng batas, sasabihin, bayaran pala yan si si Gutesa eh. Inutusan pala yan ni Marcoleta eh. Inutusan pala yan ni Mike Defensor eh. So, ganun po ang iisipin ng mga tanga-tanga, yung mga bobong anti-Duterte. Pero siyempre, yung matatalinong supporters ni dating Pangulong Duterte, kagaya po natin, hindi ganyan yung thinking, hindi ganyan yung attitude, at hindi ganyan yung iaasta. Kasi nga matatalino tayo. Agree? Agree ba kayo dyan, mga DDS supporters? Agree at may paninindigan. Okay? So, agree tayo dyan. Na yun po yung plano, yun po yung mga hakbang, yun po yung ginagawa ni Ping Lacson to protect the House Speaker na ma-involve dito sa flood control scam na ito. Ang kanyang ginagawa ay sirain ang kredibilidad ni Orly Gutesa sa pamamagitan ng pagsilip sa kanyang complaint affidavit. Doon po sa notary public, doon lamang po siya nakafocus. Okay? Never nating narinig from Ping Lacson. Never niyang sinabi na mali yung nakasulat doon sa complaint affidavit. Kasi kapag yung complaint affidavit mismo, kapag yung nakasulat doon mismo, ang ginamit ni Ping Lacson, ay mahahalata po siya na mayroon siyang pinagtatakpan. Okay? Mahahalata po siya na mayroon siyang pinagtatakpan dahil obvious. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang notary public, mga kaibigan, ay isa pong pagpapatunay. No, isa pong pagpapatunay na kaya tayo nagpa-notary is para patunayan na tayo ay iisang tao lamang. Tayo ang sumulat doon sa complaint affidavit. Tayo ang nagpunta doon sa mismong law firm o doon sa notary public office. Okay. Yun lamang po ang ibig sabihin noon. Hindi ibig sabihin na nag-notarize ka ng isang dokumento, totoo na po yung sinasabi mo o mali na po yung sinasabi mo. Wala pong kinalaman doon yun. Ang notary public, mga kaibigan, ay pagpunta ng isang tao doon sa notary public office at pinirmahan ito ng abogado, ibig sabihin, sinasabi dito na ako ang abogado, nagpunta sa aking opisina si Orly Gutesa. Meron siyang complaint affidavit, may nakasulat doon, and therefore, nakita ko yon. Pinirmahan niya sa harapan ko at siya nga talaga yon. Pinirmahan niya sa harapan ko at siya nga talaga yon. Kaya na-notarize ko siya. So ngayon, kung ang abogado ay tinatanggi na hindi siya ang nag-notarize doon sa complaint affidavit ni Orly Gutesa, wala pong kaso doon. Wala pong kaso doon. Ibig sabihin, walang problema. Ang mangyayari lamang po, mga kaibigan, yung binasang complaint affidavit ni Orly Gutesa ay tatanggalin sa mga ebidensya. Kumbaga, nung binabasa niya yon sa harapan ng Senado, sa Blue Ribbon Committee, walang bisa. Okay? Walang bisa. Kasi nga hindi na po kinilala ng abogado eh. Ibig sabihin, walang bisa. Yung dokumento. Hindi pwedeng gamitin laban kay Gutesa. Hindi pwedeng gamitin laban kay Martin Romualdez. Walang bearing. Walang saysay. Walang halaga. Yun lamang po yun. Pero yung kredibilidad
ni Orly Gutesa sa pagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang ay still nananatiling valid, tama, naaayon sa batas. Valid, tama, naaayon sa saligang batas. Walang nilabag, wala pong pinagtatakpan. Nagsasabi po siya ng katotohanan. Bakit? Kasi ang magmamatter po dito ay bago siya nagsalita, siya po ay pinatayo at siya po ay nanumpa sa lahat ng mga nandoroon sa Blue Ribbon Committee hearing na yun. Nakita na at narinig yung kanyang panunumpa. Sa madaling salita, nag-take po siya ng oath. No? Nag-take po siya ng oath na ang ibig sabihin, ang anumang bagay na aking masasabi, anumang salita na aking mababanggit, anumang salaysay ang aking maikukwento sa Blue Ribbon Committee na ito ay pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang. So nag-take po siya ng oath at yun po ang mananaig. Okay? Nag-take po siya ng oath at yun po ang mananaig. Kakalimutan po ng Blue Ribbon Committee yung complaint affidavit na nakasulat sa papel na binasa po niya. Walang silbi lang po yun. Yun lamang po yun. Walang silbi, walang saysay. Hindi pwedeng gamitin laban sa kanya at laban kay Martin Romualdez. Ang magmamatter talaga po ay yung kanyang salaysay na nagtutugma naman po doon sa mga assets at doon sa mga perang natatanggap ni Saldico. So kung peke itong si Gutesa, sana hindi nagmamatch yung kanyang kwento doon sa katotohanan. Okay? So, ayun guys, no, yung saysay po ng affidavit. Ngayon po may bagong rulings. Ang affidavit po mga kaibigan is only good for 1 year. Yung ano po, notary public. Good for 1 year na lamang po ngayon. Renewable. Oo, bago po yun. Bagong batas lamang po yun na ang notary public ay meron na pong limit. No, 1 year na lamang po yung kanyang validity. Kapag ikaw po ay sumulat ng complaint affidavit at ipinanotarize mo yun, after 1 year, that notarized affidavit is no longer accepted. Ganun na po yun. Kaya ibig sabihin, mga kaibigan, yung notary public po ni Gutesa, wag po yun ang tignan natin. Wag po yun ang tignan natin. Ang tignan po natin ay yung ginagawa ni Ping Lacson na pagtakpan si Martin Romualdez.